Hello kabibig! Welcome back sa bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak ka dyan with evidence. Ako, grabe naman tong revelasyon ni Atty. Respicio. Oo mga kabibig, nakakawindang. Pati mga barangay officials, binayaran na. Binabayaran, babayaran. At the same time, makatanggap ng bayad. 100,000 pesos at bibilhan pa ng sasakyan. Iboto lang daw ang alyansa ni BBM. 12-0 dapat daw mga kabibig. Ano ba naman yan? Pati dyan, merong gapangan sa barangay sections. Ano ba naman yan kabibig? Nakakaloka naman yan nga kabibig. Ramdam na ba nila na triggered at threaten sila sa PDP Laban? 10 lang ang PDP Laban ha? Pero kailangan gapangin nila ang barangay sections para manalo lang talaga. Dapat sure win. 12-0. Ako, sino bang pang 12 nila? Di ba si Camille Villar parang aalis yata sa alyansa? So, sino ang pang 12? Sabi ng iba, Kiko Bambu. Talaga ba? Ay, eto kabibig ha. Galing ito kay Atty. Respicio. And Atty. Respicio, hindi naman magsasalita kung walang mga reliable sources, walang mga ebidensya sa kanyang mga sinasalita at sinasabi. Nataranta lang ako, bibig ba, na ito na ba talaga ka-estilo at strategiya nila para manalo lang talaga, no? Naku, 100,000. Oo, tatanggapin ng mga taga-barangay, pero makaya mo kaya sa konsensya mo ba? Natatanggap ka ng pera para lang manalo, ang taong ayaw mo ring manalo. Eto kabibighan. Galing kay Atty. Respicio ang kanyang banat ngayon kabibig. Makinig tayo ha. Wait muna be. Klaro ba dyan? Klaro ba dyan? Palakihin natin. Sige, ito na. Go. Nagpa-meeting si congressman sa mga kapitan at inoferan sila ng tama raw at tigo 100. Nagpa-meeting si congressman sa mga kapitan at inoferan sila ng 100,000 at tama raw. Sasakyan ba? Nako. 1,000 pesos para lamang maiboto ng straight yung administrasyon ngayon dito sa ating bayan. Kayo po ay pipilitin ng ating mga barangay officials. Huwag po kayong magpapatakot. Worth it ba na ibigay ninyo ang pagkakataong ito na mamili ng inyong ninanais na kandidato na mamuno sa inyo na magiging tapat sa ating bayan? Nagpa-meeting si congressman sa mga kapitan. Nagpa-meeting si congressman sa mga kapitan. Hala, grabe naman yan, oy. Si congressman. Naku, congressman na naman. Sino kayang tinutukoy na congressman ni Atty. Respicio na nagpa-meeting sa mga barangay officials? Well, diba sa bagong ano yan sa comment na pwede ang mga barangay officials na tawag dito magkampanya sa kanilang kandidato. Kaya pala pinayagan ng COMELEC. Grabe naman yan. Oy, sanggatutak naman yung kakahiya naman to. At inoferan sila ng tama raw at tigo 100,000 pesos para lamang maiboto ng straight yung administrasyon ngayon dito sa ating bayan. Kayo po ay pipilitin ng ating mga barangay officials. Huwag po kayong magpapatakot. Worth it ba na ibigay ninyo ang pagkakataong ito na mamili ng inyong ninanais na kandidato na mamuno sa inyo na magiging tapat sa ating bayan? Worth it ba, mga kapitan? 100,000 ha? Tapos, tama raw. Habang papalapit ng eleksyon, laglagan na talaga. Diba? Laglagan at malalaman natin kung sino talaga ang totoong may serbisyo para sa bayan. Diba? Ito pa. Grabe na talaga. Oh. Salamat, Atty. Harold Respicio. Kunin nila pera, iboto ang aahon sa kinabukasan. Huwag na silang magpaloko. Sana SF. Grabe, pera ng taong bayan, pinamimigay lang. 100,000 ha, mga barangay officials, nakakahiya naman kayo. Grabe, nakawan ng bayan, pati barangay officials kasali na. Grabe, lumalaban ko ng patas, huwag kayong mandaya. My God, tulungan mo ang taong bayan. Sana magising na ang taong bayan. Iboto ang dapat na iboto na
politiko na hindi magnanakaw at talagang bibigyan ng magandang kinabukasan ang sambayan ng Pilipinas. Tama raw lang, bilyon-bilyon ninanakaw, tapos tama raw lang, chopper hingin nyo. Sila kapitan, makinabang, ikaw ang bumoto, bigyan ka na ng certificate of residency. Diba? Nilimas na ang pera ng bayan para maniobra sa dayaan. Ubos kwarta bayad, basta lang manalo, 12-0. Naku, tanggapin ang pera, pero pagdating ng eleksyon, alam nyo na ang karapat-dapat mamuno. Naku, attorney, grabe yung pasabog mo. Baka si congressman o kongresistang yan ay matakot sa'yo. Or baka gurgurin ka. Naku, delikado talaga itong sa attorney. Respeto kung ano-ano mga pinapasabog. Isang congressman, pinamimiting ang mga barangay officials, bibigyan ng 100,000 each, tapos bagong sasakyan. Wow, grabe. Talking about that one, mga kabibig, anong gagawin nila, mga kabibig, no? Mananatili pa rin ang puso ng maraming tao kay VP Sara. Si VP Sara, mga kabibig, ay bumisita sa Danau City at meron siyang mga revelasyon hinggil sa eleksyon ngayon. Let's watch VP Sara, mga kabibig, ha? Panoorin natin ang ating pinakamamahal na Vice Presidente sa kung ano ang kayang pwedeng i-share sa ating lahat. Wala akong sinasalihang rallies. Ang ginagawa ko lang ay, madami akong ginagawa actually. Galing ako Samar, and then kahapon galing ako north ng sa Leyte, sa province of Leyte. Ang ginagawa ko unang-una, nagpapasalamat sa mga tao. Dahil ang dami-daming nagpapakita ng suporta kay Pangulong Duterte. Wow. Ang daming nagdadasal para kay Pangulong Duterte. At ang daming nag-celebrate nung birthday ni Pangulong Duterte. Gumastos ng sarili nilang pera para ipakita yung pagmamahal at suporta nila kay dating Pangulong Duterte. So kailangan lahat yon ay madaanan at mapasalamatan. Hindi man isa-isa yung pagpapasalamat, pero gusto ko na malaman nila na bumisita kami, dumaan kami para ipakita din sa kanila yung pagpapasalamat namin. Dahil tingnan yung kabibig, VP Sara, talagang alam niya na kailangan bisitahin yung mga taong nagbigay ng kanilang oras para salubungin ang birthday ni Pangulong Duterte. Diba? Tapos na ang eleksyon, tapos na ang pakikipagkapwa-plastikan, pero si VP Sara hindi ganun eh. Binisita niya ang mga lugar na kailangan niyang mabigyan ng pansin, kailangan niyang pasalamatan. Si VVM ba, bumalik ba sa mga lugar kung saan siya nanalo? Hindi. Diba? Makalaki ng tulong ng kanilang mga dasal. Correct. Sigurado ako, nagpapalakas ng loob yun kay Pangulong Duterte. 3 weeks ago before election, how do you intend to do the campaign, putting the very scared? Opo. Will you join sorties sa mga campaign rallies po nila? Oo. Yeah, so far ngayon, wala akong sinasalihan na rallies dahil hindi din naman magkasama yung Duterte at saka yung dalawang candidates, no? Hopefully, depende sa PDP, hindi naman kasi ako member ng PDP, pero mapag-isipan nila kung paano gagawin yung mga rallies na kompleto. 12 yung voting straight, black voting. Sana magkaroon ng meeting. Duterte. So yun, umiikot ako, unang-una nagpapasalamat, papakita sa mga tao, ibinabalik sa mga tao yung pagmamahal na ipinapakita nila kay Pangulong Duterte, sa aking opisina, ang Office of the Vice President, sa aming pamilya. At pangalawa ay yung pag-ikot at pagpapaintindi sa mga tao kung gaano kahalaga ang straight ang boto nila para sa 10 candidates ng Duterte. Ang kahalagahan nun ay maituloy kung ano yung nasimulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. At itong mga candidates na ito ay nagsabi sila na naiintindihan nila. Kasi kung maalala nyo noong 2022, ang platform ay
unity and continuity. Correct. Pero sa nakikita natin ngayon, wala namang continuity. So ito yung mga senators na nagsabi sila na iintindihan nila kung ano yung vision. That is a peaceful and prosperous Philippines na unfortunately ay hindi natin nakikita. Correct. Sa ngayon. So yun yung pinapaintindi sa mga kababayan natin at sa mga botante. Sa mga wala pa pong plano, kung halimbawa makompleto ang lineup nila, na mag-join kayo sa mga... Na-join si VP Sara. Mag-join ka dito. At least your presence would be there po. Ang ginagawa ng PRRD. Oo. Kasi noong pag-uwi ko ng galing sa The Hague, meron na silang ginawang schedule na hindi siya nag-jive doon sa schedule ng pasasalamat ko sa mga tao. Dahil pagdating ko, may schedule na ang PDP and pagbalik ko, galing dahil kailangan ko pasalamatan yung mga tao. So kailangan ko daanan lahat yon from Samar to Leyte to Cebu to Negros and then papuntang Mindanao. So hindi nagkatugma yung schedule namin. Pero kagabi lang ay ginagawa namin yung materials namin. Meron akong ginawang video na pwede nilang i-play sa kanilang mga rallies. At bibilisan ko yung pagpapasalamat, pag-ikot sa mga tao para makaabot ako at least man lang a few days before election day at hanapin ko kung ano yung rallies ng Duterte. Vice, gusto ko na makuha yung reaction. Yes, so there's a possibility mga kabibig na sasama si VP Sara sa mga rally ng PDP. Excited tayo at sana kasi sabi ni VP Sara, sana makita natin yung 12 slate na gusto niyang manalo kasama si Amy Marcos at Camille Villar sa isang rally. Gusto niyo ba yun, kabibig? Ako maraming gustong mangganyan. Pero mga kabibig, sa ating nalaman mga kabibig, walang bas-bas pala mula kay PRRD ang pag-endorso ni VP Sara at ni VP Sara kay Camille at ni Amy Marcos. Oo. Sinabi ni VP Sara, sabi dito, hindi kami nagkausap ni President Duterte ng mga kandidato for senators labas sa Duterte. 10 senators ng Duterte. Nako. It's our prerogative who to vote. But sabi ng netizen after na nalaman itong sinabi ni VP Sara, it's our prerogative who to vote. But make sure lang, gamitin isip natin, sino ba talaga ang para kay Juan de la Cruz? Mine is Duterte plus 2. Still contemplating between Hunasan or Kerubin and Roberto Gonzales. Basta ako, stick and vote straight to Duterte. No more, less, no more, no less. Strategy lang ni VP Sara, it's up, nasa atua kung sundo nato siya or dili. I think naman, ang pinopoint ni VP Sara, vote PDP laban. Vote straight PDP laban. Depende na sa inyo kung iboboto niyo si Camille Villar or si Amy Marcos. Nasa sa inyo na yan, di ba? Basta, huwag niyo lang kalimutan ang PDP laban. Yun lang ang pinopoint out ni VP Sara. Wala namang ibang pinopoint out si VP Sara. Focus naman si VP Sara sa Duterte. Focus naman siya sa PDP laban. Pero kung gusto nyong dagdagan ng dalawa, pwedeng si Senator Amy Marcos at saka si Camille Villar. Or pwedeng iba na yung gusto nyo. Diba, kabibig? So, yun na nga, kabibig, si VP Sara, sabi niya kung may pagkakataon na makasali siya sa rally ng PDP laban, why not? A-attend siya. Ay, naku, excited niya ng mga kabibig. Makikita natin ba yung VP Sara sa campaign rally ng PDP laban, tapos yung kabila, alyansa ni BBM, di ba? Naku, ano sa BBM? Tingnan natin kung sino may maraming tao. Yung PDP laban, of course, wala namang mga pera yan eh. Walang bayad yan. Pupunta talaga mga tao yan. Yung PDP laban ba, pag mag-rally sila, galing sa puso yung nag-a-attend. Kasi gusto nila umattend. Pero sa alyansa, depende na. yung pag-alyansa kasi may mga job fair, may mga programa sila. Pero sa PDP laban, wala naman eh. Punta ka lang doon, makinig ka, kisali ka, bumoto ka,
Tingnan mo lang yung mga Duterte kung tama ba ang timpla nila para sa kagustuhan mong politiko na iluklok mo sa 2025 midterm election. So yun, share kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time.